Magaling, Apo. Mabuti at natuntun mo si Tandang Tasyo. Nakasisiguro ako na malaki ang maitutulong niya sa ganitong mga sitwasyon. Sayang nga lang at hindi ko alam kung saang lupalop naroon si Bosyo. Kung andirito lamang saan siya, siguradong makakatiyak na tayo sa pagkapanalo sa napipintong labanan. Sambit ni Lola Chedeng matapos marinig mula sa kanyang apong si Mige ang magandang balita. Ganoon din sa kung ano ang binili ni Tandang Tasyo rito. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng maglola ay may nagdatingan na isang pulutong ng mga militar. Agad na nabaka sa mukha ng binatilyong si Mige ang labis na pangamba. Nang mapansin naman yun ni Lola Chedeng, ay agad niyang pinakalma ang nararamdamang pangamba ng kanyang apo. Huwag kang mag-alala, Apo. Mga kaibigan sila. Sambit ni Lola Chedeng, kasabay ng pagtapik ng kamay nito sa balikat ni Mige. Lumapit sa maglola ang pulutong ng mga sundalo na binubuo ng 8 unipormadong kalalakihan. Ang nasa unahan noon ay ang kanilang pinuno na nakasuot ng sombrerong pangsundalo. Siya ay si Sargento Tamayo na minsan nang nailigtas ni Lola Chedeng mula sa napakatinding panganib na kinaharap nito noong araw. Batid kasi ni Lola Chedeng na matuwid ang pagkatao ng tenyente at wala itong bahid ng alinmang kasakiman. Sadyang mabubuti ang pulutong ng mga kasundaluhan na nasa ilalim ng pamumuno nito. Noong nag-aaral pa lang ng pagsusundalo ang sarhento, ay pinag-initan ito ng isa sa mga opisyal ng gobyerno na may masamang budhi. Ipinagtanggol kasi nito ang isang babae na sinasaktan ng nasabing opisyal. Nang mga panahong yun, ay saktong naroon sa lugar si Lola Chedeng at Lolo Kulas. Hindi nangiilam sa eksena ang mag-asawa. Bugbog sarado ang sarhento ng araw na yon. Ngunit pagsapit ng gabi, ay isinagawa ni Lola Chedeng ang pangungulam sa nasabing opisyal. Nang gabi ring yun, ay pumanaw ang opisyal na nababasa ng tubig ang bahaging ulunan nito. Dahil sa nakitang kabutihan ng mag-asawa sa binatilyong sarhento, ay tinuruan ng mga ito ang binata ng pisikal na pakikipagkumbate na sa ngayon nga ay nagagamit na nito sa trabahong ginagampanan. Mula nang maging ganap na sundalo si Sargento Tamayo, ay bihira na itong makadalaw kay Lola Chedeng. Sabay-sabay na nagsisaludo kay Lola Chedeng ang mga sundalo. Nang ibaba ng mga ito ang mga kamay, ay lumapit si Sargento Tamayo kay Lola Chedeng at saka nagmano. Kasunod noon ay ang mahigpit na yakap nito sa matanda. Gumanti rin ng yakap ang matanda sa makisig na sundalo. Hoy Pilo, amoy araw ka na namang bata ka. Ang dudumi na naman ng mga uniforme niyong magkakasama. Sambit ni Lola Chedeng nang magbitiw sila ng pagkakayakap. Napakamot naman sa ulo ang ilang sundalong naroon. Nanay Chedeng naman eh. Sarhento na ako lahat-lahat. Bata pa rin ang tawag niyo sa akin. Mas malakas na ako ngayon. Magaling na sundalo. Itinaas pa ng sarhento ang bisig at braso bilang pabirong pagyayabang. Mabuti at ganon, bata. Mas mapoprotektahan mo pa ang bayan natin. Sa huling sinabi ni Lola Chedeng, ay doon na naging seryoso ang mukha ng sarhento. Opo, Nanay Chedeng. Meron na akong kakayanan ngayon. Kung noon ay hindi ko naprotektahan si Tatay Kulas laban sa mga aswang, ay iba na ang panahon ngayon. Kahit anong mangyari, kahit ikalumpo ko pa,
kahit buhay ko ang kapalit. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo, Nanay Chedeng. Seryosong litanya ng sarhento. Bagaman 8 sundalo lamang ang bilang ng pulutong na kinabibilangan nito, ay sila naman ang mga pinakamaabilidad at pinakamagagaling sa kasundaluhan ng buong lalawigan. Hinasa sila ng mga naranasang labanan sa mga nagdaang mga panahon. Teka, Nay, ito na po ba si Mige? Ba't ang laki na? O Mige, gusto mo bang turuan kitang ipagkumbate? Para naman sa'yo ko iparanas kung papaano akong ibalibag ng tatay mo noong kabataan namin. Pabirong tanong nito sa binatilyo. Tanging pagngiti na lamang ang naisagot ng binatilyo sa matikas na sarhento. Mukhang alam mo na kung ano ang nangyari at mga mangyayari pa. Gusto ko sanang magkaroon ka ng tahimik na buhay, Pilo. Pero kung talagang gusto mong mamatay kasama ko, ay hindi na kita pipigilan. Teka bata, ihahabilin ko muna sa iyo tong si Mige at bibisitahin ko lang isa sa mga kasama mong nagsasanay noong araw. Yung isa rin sa nagpapatumba sa iyo pagdating sa pakikipagduelo. Humahalakhak na sambit ni Lola Chedeng bago lisanin ang lugar. Naiwan na lamang na napakamot sa ulo ang sarhento. Nagtawanan din ang mga bataan nitong mga sundalo. Sa isang bahagi ng kabundukan, magkakaharapang 10 kalalakihan. Pinaliligiran nila ang isang siganang apoy na mayroong isang buong baboy ramo na nakabitin sa taas noon. Bawat isa ay may hawak na basong nalalaman na ng lambanog na nakapagbibigay ng init ng katawan sa bawat isa sa kanila. Sa 10 kalalakihang naroon ay kapansin-pansin ng isang lalaking bagaman hindi kataasan ay mauumbok naman ang mga kalamnan sa bawat bahagi ng katawan noon. Tila katawan ng mandirigma na hinubog ng mga karanasan sa loob ng kagubatan. Ang lalaking iyon ay si Burnok, ang pinuno ng samahan ng mga pinakamagagaling na mangangaso. Mga kasama, panahon na para lumaban. Mailalabas na natin ang ating mga kinikimkim na galit sa isang tunay na labanan. Sambit ni Burnok habang sinasapo-sapo ang kaliwang mata. Tila ginugunita ang isang pangyayari sa nakaraan. Matagal na panahon na rin ang nakakalipas. Ang may sanhi ng pagkabulag ng kaliwa niyang mata ay si Mando, ang ama ni Mige, at nag-iisang anak ng pinakamagaling na mangkukulam na si Lola Chedeng. Habang ginugunita ni Burnok ang mga nangyari sa nakaraan, ay nakaramdam siya ng isang presensya na nanggagaling sa isang bahagi ng kakahuyan. Naging mabilis ang mga sumunod na nangyari. Isang napakabilis na gulok ang paparating sa kanyang lokasyon na tumutumbok sa eksaktong posisyon ng kanyang mukha. Mabilis niyang dinampot ang kanyang sibat sa kanyang tagiliran para sa lagi ng paparating na gulok. Eksaktong-eksakto ang pagkakatama noon sa talim ng kanyang sibat. Tumalsik sa lupa ang gulok dahil sa lakas ng pagkakatama noon sa talim ng kanyang sandata. Agad na nagsitayuan ang lahat dahil sa nangyari. Batid nilang kung sino man ang gumawa ng pag-ataking yun ay mayroon yung mataas na kakayanan pagdating sa pakikipagkumbate. Dahilan para hindi nila maramdaman ang presensya noon. Sadyang napakalakas lamang talaga ng pakiramdam ng kanilang pinuno, kung kaya't wala nitong kahirap-hirap na nasalag ang pag-atake. Nang biglang iluwa ng dilim ng kakahuyan ang bulto ng isang babaeng nakasuot ng balabal.
Nagsipaghanda ang grupo para sa kung anumang mga susunod na pag-ataking magaganap. Subalit nang tanggalin ng babae ang suot nitong balabal sa ulo, ay bigla iyong naglaho sa kadiliman. Sa isang iglap ay lumitaw iyon sa kanilang harapan. Nanay Chedeng? Sabay-sabay na bigkas ng grupo dahil sa pagkagulat. Nanay naman, bakit lagi mo nalang ginagawa sa akin ng ganyang pagbati? Bakit kay Pilo? Hindi mo yan ginagawa? Tila nagtatampong litanya ni Burnok. Dahil alam kong kayang-kaya mo kong maramdaman at ang mga magiging pag-atake ko. Tumatawang sambit ni Lola Chedeng. Nakitawa na lang din ang lahat dahil sa nasambit ng matanda. Agad namang lumapit si Burnok para magmano kay Lola Chedeng at yumakap ng mahigpit. Lola Chedeng, alam ko na po ang nangyari. Nagpadala sa akin ng mensahe si Pilo tungkol sa magaganap na labanan. Dapat nga ay sasadyain po namin kayo sa inyong tahanan bukas ng umaga. Sayang nga lang at wala na kaming balita kay Mando. Tsak na kung makakasama namin siyang lumaban ni Pilo ay mas malaki ang tsansa ng magiging tagumpay natin sa labanan. Isa pa ay gustong-gusto ko nang makipaghiganti kay Gobernador Santiago. Napakaraming puno na ang pinutol niya sa gubat. Gusto ko ring putulin ang kanyang 2 kamay bilang kabayaran. Seryosong tinig ni Burnok. Huwag kang mag-alala. Bagaman wala ang anak kong si Mando, ay magagamit naman natin ang lakas ni Pilo at ang iyong bilis para sa magiging labanan. Maging masaya na lamang tayo sa landas na kanyang piniling tahakin. Paliwanag ni Lola Chedeng. Sa 3 magkakaibigan ay si Mando ang pinakamalakas at pinakasanay gumamit ng anting-anting na ikinaloob sa kanila ni Lolo Kulas. Siya naman ang pangalawa at ang pangatlo ay si Pilo. Hindi nila kayang talunin si Mando sa isa laban sa isang labanan noong mga panahong nagsasanay pa sila. Pero kaya nilang talunin si Mando kung magtutulong sila ni Pilo. Isang beses nga ay di sinasadyang natamaan ni Pilo ng punyal ang kanyang kaliwang mata noong nagsasagawa sila ng isa laban sa isang labanan bilang pagsasanay. Iyon ang dahilan ng pagkabulag noon. Pero dahil doon ay mas ipinagpasalamat niya pa sa kaibigan ang nangyaring yon. Dahil buhat ng mabulag ang kanyang kaliwang mata, ay mas lumakas ang kanyang pakiramdam, higit sa kanyang 2 kaibigan. Kaya kung pagdating sa talas ng pakiramdamang pag-uusapan, ay mas nakahihigit siya kaysa sa 2. Matapos kumain ng inihaw na baboy ramo ng grupo, kasama si Lola Chedeng, ay sumama na ang mga iyon pabalik sa tahanan ng matanda. Mas naging mapagmasid ang grupo sa kanilang paligid habang binabaybay ang kagubatan. Hinding-hindi nila hahayaang malagay sa kapahamakan ng matanda na itinuturing na nila na sariling ina.